Ayaw talagang na-connect. Ayan. Hindi po sir eh. Hindi sir. Nag-e-error yung password. Eh hindi ko naman pinalitan yung akin. Go ahead, sir. Nag-error yung ano mo. Hindi na tayo nakakapag-start. Windows. So this week pa lang traffic na, next week pa siguro no. Kasi may babalik na yung mga nasa public school eh. So, alas 6 pa lang dapat nasa biyahe. So, while waiting for the internet connection, pag ano ko muna to. Hindi ka naman kailangan ng name tag na ninyo, no? College na kayo. Zero lang ang papag-index ko. Okay. Most of you, yung klase nyo ay may pa Saturday, tama? Last term. Thursday po kami. 17 po kami. Hindi dito kasi dito may Sabado eh. Thursday, Saturday. Tuesday and Saturday. Yung Tuesday pa kasi. Wala kayo yung pan-Tuesday. Hindi, di ba? Hindi po pala Sabado po kami. Most of you yung pang Saturday. Kasi nata yung Tuesday. Alam mo, nag-iwan ako lang. Sana yung Kaya. Okay. Pag hindi na tayo madadagdagan. So again, kanina dun sa based on service, 29 employee na dun sa nakasama sa so yung ang subject natin, transfer of, no, the course title is Business and Transfer Taxes. Okay? Pero, the business and transfer. So for this, so wala pa akong course outline, no? Pero yung magiging first topic natin for training is transfer taxes. So dalawang topic yan, business and transfer taxes. Entirely different from income taxation. Ano yung mas madali, ma'am? Income tax or yung ngayon? Wala. Hindi pa nga na-research, wala na? Okay. So, for me, mas madali yung ngayon. Thank you, Lord. Jesus Christ, praise the Lord. Nagtulong ka rin ako na ibigay kong grade natin. Okay, so, ngayon,
Hindi ko lang eh. Hindi ko lang alam kung may naka 1.5. Meron ba niya? Ay, siya is 1.2. Di ba naka-1 ka? Uy, grabe ka. Bakit pala naka 1, palit na tayo. Okay? Meron ka na akong bigay ng 1.25. Nabibigay ka. Kasi, kayo naman ng grades ko, di ba? O, lahat ng activities, na-submit to. Tapos, lahat ng exam niyo, or quizzes niyo, mataas. So, possible na nakakuha kayo ng grade na 1. Okay? Possible yun na hindi naman pinagdadamon yung grades niyo. Kasi, yung participation naman, or yung other, yung component ng grades ninyo, ay mostly mga activities, quizzes, and major exam. Okay, so wala akong control doon sa magiging result ng grades ninyo. It's up to you kung ano yung pinagsasagot nyo, pinagagawa sa mga activities. Hindi ko lang nakuha last time is yung ma-update yung regarding to sa scores ninyo. Kasi nga, naalam ko pa din yung system ninyo. Yun, hindi ko agad na ibigay yung updated grades yun ng midterm. No? Dahil until finals, hindi ko tawag dito na-update, na-ibigay agad yung scores nyo. So, some of you, talagang wala kayong idea sa magiging grades nyo last semester. So, hopefully for this sem, na maka-catch up na ako sa inyong system. Okay, so medyo ano naman, ang naging ano sa akin ay dapat mas at least minimum 2 activities every training midterm and finals. Masyado ko naging mabait, isa lang yung tayo tigil ko last time. So yun. So yun na mahirap mag-iisa lang yung activity, hindi na nakakabawi kayo. Pagdating ng finals, bigla na lang tumutulan sa naging result ng exam. Okay? So yun. So I think, pagdating naman din ng mga major exam, dito man tayo, face-to-face. As soon as possible, face-to-face. Although, last semester, nakapagbigay ako ng online, for those na wala talaga dito. Okay, may mga sadyante wala talaga dito sa Laguna. So, hindi siya possible. Kung possible na makapunta ka na dito, kung ng exam. Okay? So, yun lang. Rules and regulations dito sa classroom, hindi naman. So, sabi nyo kapag regular ba na every week may on-site class. So, I encourage ng rin ng on-site class, no? So, pero syempre naman, yung report na naman ng school is class, no? Ayun. Yung problema na ako sa internet connection, dapat ayun. Yung punta ko, yung course outline, pag-crash ko na, ipapublish ko na sa atin, no? So yun, so 14 weeks, I think, and then 3.75 hours, I think, enough na yun. And like dun sa semester, no? Enough na yun to discuss the entire topic of transfer and business taxes. Okay, medyo madali lang siya, or may click, pagdating ng business. Ito kasi sa transfer, yun na natin ito, hindi tayo laging nagkakaroon ng transaction regarding sa transfer taxes. Kung yung business, yun, medyo aware tayo kasi lahat tayo involved. Lahat tayo may ambag, no, doon sa business taxes. Okay, so unahin mo natin, transfer taxes. Kung baga, yun nga, pwede natin transfer taxes, midterm and finals, business taxes. So usually pag midterm natin, so alam nyo, narinig yung salitang word, yung word na VAT, value added tax. So probably midterm natin madi-discuss yun. And then, percentage tax and local taxes and excise tax is part ng finals. Okay? So yun nga. So, kung sa akin, doon sa tatlong yun, ang pinakamahirap, madali yung buong sem, no? Pero ang pinakamahirap is yung first part. Medyo complicated at maraming theories. Okay? Pagdating naman ng business taxes, meron maraming enumerations. Tapos pagdating ng finals, yun, babalik tayo sa maraming tax rates. No? So kung yung last sem, ang pinag-problema natin, tax rate, okay, sa transfer, dapat
sabi mo masyadong problema sa taxing. Sa rate mismo sa taxing. Wala tayong memorize. Hindi mo kailangan ng schedule or tabular schedule na tax rate. Kasi isang tax rate lang applicable for transfer taxes. Nung trade law. Nung panahon namin, before trade law, medyo complicated yung transfer taxes. Okay? So, gusto niyo ako mag-introduce yourself? So, sige, sa susunod, pag may listahan talaga ako ng pangalan. Dito na, siguro mga 2 to 3 weeks kapag laging magiging familiar ako sa mga sabi ko nga, dalawang klase na natatanda ng estudyante, isang matalino, yung isa mabagsak. Okay, so sana doon kayo sa isa, no? Hindi ko rin, ano ba kayo ngayon? Talagang second year na ba kayo? Third year? Ako na rin mo yun. Third year na kayo? Ma'am, para ayaw, di ba? Nakasurvive kayo ng 2 taon? Anim na sem? Tama ba? Yes. Tama ba? Kasi isang year sa 3 sem. Third. Nga pala, third ang tawag sa inyo, sa ibang school kasi second. So, ibig sabihin, pang-pito nyo ng enrollment to. Pang-pitong enrollment mo na. Okay? Nakasurvive kayo. And then, this subject is also part of the future subject, and especially board course. Okay? Medyo nakakakawa kasi board course to. No? Ang weight niya sa board exam is same with the other board subject. If you pass the 5 subjects, then you fail the isang subject, di ba? So, parang hindi ko pa rin pasado. So, one of the, kasi, taxation is one of the bigger, kumbaga, isa yun sa, sabi nga nila daw, mahirap na subjects of board. Okay? So, kung your goal is, after this, so for those na BSA students, no, kung goal nyo is mag-board exam after graduation, simulan nyo na kung paano, I think, siguro talagang hindi masyado maganda yung foundation ng income taxation. So, bakit tayo? At least man lang dito, medyo nag-level up na, no, yung knowledge natin sa taxation. Hindi na nakakatakutan yung taxation. Okay? So, sa isang, so, kalahati yan. So, yung topic natin, kalahati ng topic sa board exam, no, ng taxation and taxation. Okay? So, kasi diba, isang sabi ng taxation. So, palahati, income tax, palahati, business and transfer. Hindi na tayo pwedeng mamili na 10 tanong lang about income tax. So, hindi natin hawak kung paano yung mag-exam. Okay? So, some of you sabi, ay sige man, sa review center ko na lang aaralin. Pero iba pa rin talaga kung dito pa lang, medyo may idea na kayo. Pero pag hindi sa review, review na lang talaga. Kasi iba, ang taking, ay aaralin ko lang din sa review center. Sa review center ko rin. Ito po. Okay? Pero some of you, pero so kung meron dito, anong tawag sa inyo dito? Dito yung business ko kayo dito. Means this, award sa inyo dito. May running for now dito. Yung sumagot ko. Ano yung pinito? Wala na kayo. Basta ngayon, moment yun na para bumawi, ha? Okay. So, get na. So, transfer taxation. Okay? Natin malamig na ulit dito sa classroom. Ayun, mainit eh. So, by the way, so since almost 4 hours dito,
Let's have later mga break, no? Nagbe-break ba dito for 4 hours? For 3.75 hours, no? Malapit na sa lunch time. Okay, so mga... question po, ano po gagamitin yung reference? Okay. Sa as of now, may order ako na ano yung ang pinaka-latest ay kay Tabag. Oo, na. Kaya lang ano siya eh. Free shipping pa eh. I mean ano, 30 days yung ano. Oo, yung pinaka Okay lang yan, ma'am. order. Yun yung pinaka-latest 2022-2023 version. Ayun. So, yun yung pinaka, kasi siya yung may latest eh. Yung kay Banggawan naman, 2019 pa yata yung pinaka-last niyang transfer and business taxes. Okay? Pero pwede you can use other books, no, as long as updated of course, naka-train law. Okay? Kasi kung ibang hindi train law yan, maliligaw tayo. Lalo na pag-topic ng transfer taxes. And then if you have Banggawan books, okay, sa kanya baliktad, no? Yung first part ng book niya, mauuna yung business taxation. So, sa latter part ng books niya, nandun yung transfer taxes. Okay? So, kung yung guide natin kay Tabag, ito yung chapter 1 niya. Transfer taxes. And the other books like Ampongan, yun ang makilala kong mga libro na medyo updated sa taxation. Okay? So, yung mga fundamentals of taxation, usually mga theories lang yun. Medyo walang masyadong computation. Okay? Yun yung may nakita kong bagong libro, kay Hector De Leon, pero manipis lang kasi siya. Meron isang separate law on transfer and business taxation. Tapos may mga quick notes din kung gusto nyo. Kaya lang, syempre, yung iba doon, may halo ng lumang tax. Okay? Updated siya, pero minsan in-incorporate pa rin nila yung luma. So yun, Tabag. Okay, sa mismong publisher ng EDT Bookshop, yun, may pre-order kasi. Ewan ko, within 30 days. Nakatapos na tayo sa prelim, di pa nadating yung aking libro. Pero meron siyang 2020. Ako, ang gamit ko is 20, tama ba? 2021. Ayan. Ayan. Iba yung cover na 2023 yata. So, 2021. Okay? So, kung yung topic naman for transfer taxes, 2021 or 2023, wala namang changes. Ang siguro magkakaroon lang ng changes doon sa mga edition na to is when it comes to VAT transactions. Okay? The rest of the topic, percentage tax, transfer taxes, kung 2021 man siya or 2023 edition, I think same lang yung laman. Kasi wala namang major changes. Okay? Binabago lang yung year, no, ng mga problems. Yun ang napansin ko doon sa mga books. Okay, let's start with transfer taxation. Yan. So, paano ka mag-acquire ng property again? Pwedeng bumili ka, which is through sale or barter. Or pwedeng binigyan ka in a form of transfer. So, ito yung way mo ng pag-accumulate ng wealth or property through transfer. No? So, any transmission of property from one person to another. So, this person may be a natural person, such as individuals or juridical person. But mostly, no, lalo na kapag estate tax, syempre, saan mo gagaling property? Doon sana namatay. No? So, yun. So, transfer way of transmitting yung ating property. Ito lang. Naka-record kayo ako. Naka-record naman ako. Ayan. Parang malaki. Ayan. So, sabi ko, what types of transfer? So, we can acquire our property through bilateral or unilateral. So, sa income taxation, usually ito yung source of income natin or source of accumulation of wealth through bilateral transfers like sale, barter, no? So, merong kapalit. Kumbaga may consideration. Kung gusto mong bumili ng property, di magbabayad ka. So, that is bilateral or onerous transaction subject to sometimes income tax or capital gains tax. Okay?
On the other side of transfer, unilateral. So, which means gratuitous transactions. So, makaka-accumulate ka, makakuha ka ng property nang walang kapalit. Okay? Through succession or through donation. So, when it comes to succession, so, halimbawa, yung tatay namatay, so may naiwang properties, so, yung tagapagmana makakapag-acquire ng properties through succession. Okay? And then, another one, donation. So, transfer of property during the lifetime of the transferor. So, buhay pa yung transferor nung binigay yung property sa donee or beneficiaries. Okay? So, ngayon, yung transfer taxes, dito siya dun sa dalawa. Either succession or donation. Succession, subject to estate tax. Donation, subject to donor's tax. Ma'am, noong unang meeting natin last semester, binabanggit kang, di ba yung topic natin yung estate tax, so income taxation of estates, no? Sorry, estates, di ba yung property nung namatay, before siya i-transfer, nag-accumulate pa ng income, di ba? Yun yung subject sa income tax. Ngayon, yung estate tax na sinasabi dito, yung value of property upon transfer doon sa beneficiaries or successor, no? Yun ang nasa subject sa transfer tax or estate tax. Okay? Namatay na nga, di ba, no? Lahat ng portion, no? Bawat galaw may subject sa tax. And the other one naman, so complex transactions. So which means there's a combination of unilateral and bilateral. So kung ang intention mo naman talaga is magbenta, kaya lang, yung kanyang pagbenta is less than full and adequate consideration. So, ibig sabihin, a portion of that subject to onerous transaction or yung income tax. The other one, subject sa transfer taxes. Okay, so example dyan, okay, nagbenta siya ng, so yung intention mo mas magbenta, di ba? So, the fair market value is 180,000 at the time of sale. Okay, pero binenta mo lang for 130,000. So, yung portion ng sales less cost will be subjected to income tax. So, yun yung onerous transaction. But then, yung free portion nun, which is supposedly, bebenta mo siya ng 180. Kaya lang, binenta mo lang ng 130. Okay? So, nagkakaroon ng gratuitous transaction. So, yung portion nun, masasubject sa transfer tax. Okay? If it was sold during the lifetime, no? Without the intention na, or thinking na mamamatay yung nagbebenta, so, perhaps, subject sa donor's tax. Okay? Medyo na sila merienda. Okay? So, yun. So, kung ang intention mo naman, nung binenta mo yun, ay mamamatay na siguro yung transferor, no? Kaya binenta niya sa mababang halaga. So, there's a possibility that yung portion ng 50,000, so subject sa transfer tax, subject sa estate tax. So, depende sa intention, no? During that transaction. Okay. So, bakit, ma'am, magta-transfer lang ako ng property, bakit kailangan pa ma-subject sa tax? Okay. So, we have here the rationale of transfer taxation. So, benefit received theory. Okay? So, ibig sabihin, ikaw, nag-acquire ka ng property, o sabi ng gobyerno, kaya nagiging smooth yung transaction mo or pagta-transfer ng property because of the law created by the government. So, hindi mo naman siya masa-transfer kung walang mga batas na pwede mo i-transfer yung property mo. For example, sa succession, no? So, kung ikaw yung legal heirs, no? So, whether we like it or not, kung walang nang ibang will, yung namatay, di ba? The legitimate heirs or successors, sila yung magmamana ng mga properties. Okay? Because of that law, okay? So, nagiging kasosyo si government. O dahil dun sa binigay ng law, nagkakaroon ng privilege, nagiging smooth yung transaction ng transferor sa pag-transfer ng property. So, that's why, ginagamit yung services ng government to receive or to increase your wealth. So, therefore,
kukuha pa rin si government ng portion ng tax. Kaya ba, nagbigay na lang ako, tinaksan mo pa, diba? Either donation or succession, no? So, pag nagbigay or nakatanggap ang isang beneficiary ng property, so, a certain portion of that, no, masasubject sa transfer tax. So, state partnership theory, of course, sabi ko nga, kasangga ni government, no, kumbaga, silently partner ni transferor si government sa transaction na yon. Okay? Hindi magte-take effect yung pagta-transfer without the help of the government or the state. So therefore, again, almost the same with the benefit receipt theory. Ginamit mo yung services ni government. So therefore, para mag-take effect yung pagta-transfer mo, magta-tax tayo doon sa pag-transfer. Okay? Wealth redistribution theory. So, it is more on the inequalities, no? For example, syempre, kung ano sa generation, no? Lalo na kung through succession, di ba? Halos isang pamilya lang yun na mag-accumulate ng wealth. Okay? So, para mabawasan, no, yung inequalities, kasi for example, let's face it, no, yung reality ng estate tax, lalo na sa transfer tax, mostly, ang mga kliyente dyan ay mga mayayaman. Okay? Ay yung mga nasa laylayan, hindi naman nila pakialam kung meron silang mamanahin or hindi, no? Usually, yung mga mayayaman, yun yung suki, no? Sa transfer taxes. So, just to, kumbaga, medyo bawasan yung inequalities, no? Kasi nga, kumbaga, sa succession, isang family lang yung magmamana ng property. Okay, hanggang sa descendants, di ba? So, at least kada transfer, sabi ni government, pahingi naman ako para doon sa mga ibang sa society, sa ano natin, sa citizens. Okay, so kukuha siya ng portion, no, ng tax sa pagka-transfer. Kumbaga, ano ba ito? Nangungumisyon siya, no? Parang, sige, pag nag-transfer tayo, pahingi ako konti, sabi ng government. Pahingi ng portion, no, na tinransfer mo sa beneficiaries para sa mga citizens or society. Okay? So, whether na maramdaman natin or hindi, no, yung sinasabi nila na yung juris na yan is for the benefits ng others, ng other societies or other part ng yun yung yung rationale niya, no? Wag niyo, kahit pag galit na galit ka, sasabihin, hindi naman namin nakipakikinabangan itong mga taxes na binabayaran, no? So, for example, sino ba yung mga medyo naanuhan ng taxes? Let's say, for example, yung fuel. Kaya siya lumalaki dahil because of the excise tax. Sino ba yung mga kumukonsumo ng excise ng fuel? Mostly yung mga may sasakyan. Okay? So, yun. So, although, minsan, sa taas din ng presyo, hindi rin na-weigh in, no? Yung na-compensate through taxes versus dun sa benefits. But that's the taxation, no? The law on taxation. So, regardless if you receive directly or indirectly the benefits, those individuals, persons, or companies that are required to pay taxes, talagang dapat magbayad. Ability to pay jury. So, ibig sabihin, you have the ability to transfer taxes, so therefore, you have the ability to pay taxes also. So, for example, may kakayahan ka mag-donate ng building sa school. Okay? Kung na nga nag-donate, kung magbabayad ng tax. So, dahil may kakayahan ka mag-donate, so therefore, sabi ni gobyerno, may kakayahan ka rin magbayad ng tax. So, lahat ng pagka-transfer mo, masasubject sa tax. Ayan. So, hindi ang liable dito yung magta-transfer, hindi yung magre-receive. Okay? Okay, so nature of transfer taxes, privilege. Bakit sinabing privilege? So, of course,
ang tinatax kasi dito is yung pribilehiyo ni transferor na mag-transfer smoothly ng properties sa heirs or sa donee. Okay? It's not yung it's not the value of the property na pinatransfer mo, but the privilege of using the government law to transfer your property smoothly. Okay, for example, kapag ikaw ay nag-transfer or nag-donate ng property, okay, para mag-take effect yun, di ba? So, merong deed of donation, okay? So, hindi lang doon natatapos sa deed of donation. You have to pay donor's tax para mailipat yung property sa name ng donee. So, pag hindi mo binayaran yung tax, hindi mag-take effect yung paglipat ng property dun sa donee or dun sa successor. Okay? So, yun yung tinatax doon, yung privilege. So, ad valorem tax, of course, it will be based on the value of your property. Okay? So, kung medyo mas malaki yung value ng property na ita-transfer, so, mas malaki din yung tax na ibabayad. Okay? So, don't worry, meron din naman, may limits din naman, or may exemptions, or may deductions, no? So, for example, sa estate tax, so, ano na natin, kung yung net value of your property, hindi pa umabot ng 5 million, so therefore, wala kang babayaran na tax. No? So, kumbaga, after 5 million, kung lumampas ng 5 million yung value ng property mo, edi saka kang masasubject sa estate tax. Proportional, okay. Sabi ko nga dito, di ba? Unlike sa income tax na naka-bracket yung ating tax rate, di ba? Naka-table, or we call it progressive. So when you say progressive, as your tax base increases, your tax rate increases. That is the progressive, di ba? 2023, di ba? Starting 2023, for the income tax, the minimum rate is 15% in excess of 250,000, di ba? Your net income. Then hanggang sa, I think, 35% yung highest brackets. Pero, for the transfer taxes, okay, nung introduction train law, naging proportional siya. Okay? Before the train law, si transfer taxes ay graduated din o progressive. So after that, after ng effectivity ng train law, naging proportional. Okay? Bakit, ma'am? Kasi yung tax rate niya is only 6%. Okay, so no need to memorize the tax rate. The tax rate for estate and donor's tax is 6%. Okay? So wala, no need to memorize the tax rate. Anong rate ng estate? Anong rate ng donors? 6%. Okay? So, madali lang, di ba? Actually, madali lang to no? So, wala na kayo ipupulunan ng tax rate, 6% lang. Okay? So, yun na lang mga, bago tayo makarating sa computation ng tax rate, yun yung medyo aaralin natin. No? Capital gains tax. Diba? 6% din. So, pero binabalaan ko na kayo, pagdating ng final sa percentage tax, marami siyang tax rate. National tax, so ito, yung payment natin ng taxes, transfer taxes, ay directly our contribution to national tax, or national government rather. So direct tax, it cannot be shifted. So when you say direct tax, ikaw na transferor, ikaw ang directly liable and statutory liable, no, to pay the transfer taxes. So ibig sabihin, ikaw donor, ikaw sa'yo mismo manggagaling yung pagbabayad ng tax. So, unlike sa business tax, okay? Sa business tax like VAT, for example, business establishment, kayo magre-remit, pero saan kinuha yung tax? Sa consumer. That is indirect tax. Pero sa transfer taxes, ikaw ang nag-donate, ikaw ang nag-transfer, ikaw rin ang liable to pay taxes. Okay? Ability to pay jury, di ba?
Fiscal tax. So this tax, okay, ang kumbaga ano niya is to raise revenue. Okay? Yung kanyang purpose is to raise revenue. Yun naman talagang purpose ng taxation, di ba? To raise revenue and to defray government expenditures. Para lang din siyang cycle. Okay? Nangongolekta si government, okay? To raise revenue, yung tax na nakakolekta niya for the government, that is the revenue. Okay? Cycle siya. So, pag nakakolekta ng taxes, gagamitin to defray government expenditures. Okay? And then that government expenditures, para sa welfare ng society. So, parang cycle lang siya na gano'n. Okay? So, although, just like here in mabasa, IDO 57, sabihin niyan. So, may nag-email sa amin sa kanila, no, na tawag dito. Nagre-request sila, no, ng magbayad, optional, ng VAT this August because their target revenue or target collection for the month of August is 1.6 billion pesos. Alone, dito lang sa district ng Cabuyao, Santa Rosa, Binyan, and San Pedro. Okay, yun yung target nilang collection. 1.6 billion for the month of August. So they are asking na at least mag-advance payment or dagdagan yung kanila, yung ating tax payments. Okay? So yun yung requirements, fiscal. Ito naman sa transfer taxes, hindi naman nga i-require. Bakit? Pag may namatay ba, lagi ba talaga kayong, kumbaga, kamamatay lang ng tao, at target ba natin agad is magbayad ng estate tax? Usually hindi, di ba? Sabi, may namatay. Kaya natin magbayad ng tax. Okay? For those na atat na matransfer yung property siguro. Okay? Yan. So, succession. So, sabi nga, dalawang klase sa transfer tax, succession and donation. Okay? Ma'am, ano yung ita-transfer? Okay? The properties, rights, and obligations. Sabi mo, naramana ba yung utang, ma'am, yung obligations? But actually, it's only up to the extent of the properties of the decedent. Hindi naman siya totally namamana. No? So, before ka makamana ng properties, the government makes sure na bayad mo na yung mga obligation na naiwan ni decedents. Okay, ano pinatransfer? Property rights and obligations that will be inherited by the heirs. Okay? So, kumbaga pag succession, may namatay. Okay? Ayan. So, what kind of successions, ma'am? Testamentary. Okay? So, that is which results from the designation of an heir made in a will executed in the form of prescribed by law. So, if the decedent, okay, bago siya namatay, nag-iwan ng will, okay, last will and testament, okay? So, we called it testamentary succession. Okay? Perhaps gusto mga mayaman talaga, no, na gusto niya, bago siya mamatay, na i-ayos na kung sino ang magmamana ng specific properties, no? So, another one is the legal or intestate. So, by default, if the decedent hindi nakagawa ng last will or di nakapag-execute ng valid last will and testament, okay? So, ang tawag sa kanya ay legal or intestate succession. Okay, so let the government determine who will be the legitimate heirs or beneficiaries of the property. So by this naman sa transfer taxation, hindi naman tayo masyadong focus on sino yung magmamana. Okay? Hindi naman natin siya masyadong pakikialaman kung legitimate heirs, illegitimate heirs, di ba? Descendants, ascendants, okay? What is important in transfer taxes is paano natin mabavalue or paano yung valuation natin ng property ng decedents at kung ano yung tax na babayaran upon transfer of estates. Okay? So, mixed succession,
partly by will or partly by operation of law. Kasi merong separate law, no? Kung saan ma-determine kung sino yung mga legal heirs, ano yung portion na pwedeng mapunta sa wife, magkano, anong portion ang para sa mga legitimate children or illegitimate children. Okay? So, yun yung mga, meron mga tatawag na compulsory heirs, legal heirs. Okay? Ma'am. So, what will be the law that governs the imposition of estate tax? So, sabi ko nga, prior to train law, the tax rate is progressive. After train law, proportional, 6% rate. So, which means, kung kailan ka namatay, yun yung applicable tax rate. Kung namatay ka noong 2017, you are, the estate tax rate is based on progressive. Kung namatay ka, after the effectivity of the trade law, 2018, 6%. Okay? It's the running joke before yung no 2018, no? Running joke ng mga sinasabi ng mga speakers na yung pasyente, December 2017, kumbaga nakaratay, nasabi ng mga kamag-anak, pwedeng next year ka na mamatay kasi mas mababa yung tax rate. Kasi kung 2017 sa inabot, naka-bracket yun eh. Higher, 35% yung tax rate. Pero kung 2018 ka lang naman, 6%. Tapos may 5 billion ka pa standard deductions. May client kasi namatay 2017. Hindi ko umabot ng 2018. Ayan. Oo. So lahat din ng value ng property mo will be based at the time of your death. At the time of the death of the decedent. Okay? Pwedeng next year ka magbabayad ng tax, pero yung value lang nakawasi kung kailan namatay yung decedents. Okay? Ayan. So kung 2018 onwards, as of now, train law pa rin tayo. No? So, siguro may nababasa kayo, naririnig sa balita about amnesty ng estate. So, that, basic example, no, yung issue kay BBM, no, na unpaid estate tax. Definitely hindi siya under ng train law kasi namatay yung si Marcos before the effectivity of train law. Na either national or local taxes. Pwede, pag national, usually mga, yan, yung estate tax, yung mga merong cases, ayan. Pag local taxes naman, ang nag-implement ay provincial or city hall, so that, usually mga real estate taxes, pamilya, yun yung meron sila ordinance for the estate, amnesty. Okay? So, yung ngayon na-extend, I think 2019 pa to, no? In-introduce yung amnesty tax ng estate. Sabi ko nga, it is not mainly the source of income, no, ng government. Kasi hindi naman lagi yung mga nakamatay, ay kung namin papagad yung estate tax. Okay? Tingnan nyo yung mga property nyo, yung lupa, kung kanina pa nakapangalan. Isa sa kanya naglalukan pa, di ba? Pero hindi naka-transfer property. Kasi pag tinransfer yan, masasage yan sa estate tax. But, nilulong pa yung may-ari ng lupa. Eh, bago siya ma-transfer, dapat private tax. Eh, yun ang hindi nagagawa natin. So, yun yung napepending na income, supposedly, ng government, mostly dun sa estate tax. So, kaya para mabawasan yung mga ganong kaso, nag-implement sila ng amnesty. So, those amnesty available for those dissidents died 2017 pababa. Okay, so doon sa mga namatay, 2017 pababa, na hindi pa naayos yung estate tax, they can avail the amnesty tax, so they can avail the 6% tax rate rather than yung progressive tax rate. Kung in-avail yung estate amnesty. Pero meron din mga conditions para ma-avail yung amnesty. Okay? In the case of Marcos, I don't know, I think kasi nasa final na niya secretary ngayon.
So if you look at the requirements para mag-avail ng amnesty, I think hindi siya makukwalify sa amnesty. Kaya doon lumalaki yung kanyang billions na, di ba? Yung PBBM na ano, na estate tax. Kasi yung rate niya is naka-base doon sa lumang rate. Tapos, nag-accumulate pa siya. Pag tayo nag-accumulate ng interest, surcharge, penalties. Kaya lumobo ng gano'n. And then, it is final and executory. So, I don't think na pwede siya mag-avail ng amnesty tax for estate. Okay? Pero for those na talagang, syempre, wala kang choice, no? Kung gusto mo matransfer sa'yo yung property, kung ilang transfer yan na kailangan, babayaran mo yung tax, no? I-avail mo na yung, wala ka ng choice, i-avail mo na yung amnesty para lang maging proper yung pagka-transfer ng mga titles. Di ba? Kasi, usually ang mga elements of ano dyan, no? Ng estate, usually, yung mga mayroong real property. Okay? Kung mga personal properties, minsan hindi na nadadaan, no? Sa estate tax. So, what are the elements of successions? Number one, of course, meron dissident, may namatay. Okay? So, the general term applied to the person. Okay. Hindi applicable dito yung persons na sinasabi sa taxation. It's definitely a natural person, no? Applied to the person whose property is transmitted through succession. Kung may naiwan na will, si dissident, pwede natin siya tawaging testator. Okay? So, by default, dissident. Kapag sinabi sa problem, ma'am, testator, sino yun, ma'am? Dissident din siya na may naiwang will. And then, ito yung nakakagawa na lahat, inheritance or the estate. Okay? Yung estate is the properties, rights, and obligations of the persons which are not extinguished at the time of his death. So, ito yung property niya, whether physically or kumbaga physically at the time of his death, nasa possession niya, or at the time of his death, wala sa possession niya, pero siya ang may-ari. Okay? Pwedeng gano'n na situation, na yung property wala sa kanya, pero yung ownership ay nasa kanya. Okay? So, that we call inheritance or estate. So, yun yung kukunin nating value, yung estate. So, yun yung magiging tax base natin for the computation of tax. Okay, yung punot dulo dito, ano-ano yung mga properties na naiwan ni dissident na masasubject. Okay, hindi ko ba sinabing lahat ng properties na naiwan ni dissident ay subject to tax. Okay, only those properties that are taxable or subject to transfer tax, yun yung i-consider natin as part of the gross estate of the dissidents. Okay, iba pa yung mga distributable. Kumbaga, ito lang yung basis natin. Iba pa yung value ng estate na ipamimigay sa mga heirs. Okay? Pero, mostly, ang ating topic is yung computation ng value ng estate. Ano-ano ang pwedeng ibawas pa doon sa value ng estate to arrive at the net estate multiplied by 6%. So, that is the estate tax due. So, di ba yung naka-model niya? Pwede mo sulatan to. Diba? Wala, permanent. Gross estate. So, simpleng formula lang. Less deductions from the gross estate is equivalent to net estate times 6% is your estate tax due. Of course, meron pa rin tayong mga tax credits dyan, if applicable. So, yan lang naman yung table or yung formula. Di ba? Simple lang. However, ano nagpapaka-complicate dyan? Dito pa lang sa first part, determination of the gross estate. Ito ba subject sa gross estate or exempt? O, yun isa sa mga alamin nyo. Pangalawa, deductions from the gross estate. Tatlo yan, no?
ito yung mga legit expenses na mga expenses talaga na deductible. Meron tayong mga standard deductions. And then, if the decedent, lalo na kung ang decedent ay may asawa, share of the surviving spouse. Ayan. Ito lang nagpapakomplikado dyan, di ba? Una, determine mo pa yung value. Ano yung mga properties na mau-include sa gross estate, and then the fair market value na dapat natin take up, no? So, after determining the gross estate, ano pa yung pwede namang i-deduct? Pwede yung mga expenses, loans, mga legitimate expenses like obligations, yung mga properties under mortgage, so pwede siyang deduction. Kung merong mga utang, si decedent, bago siya namatay, no? Pwede ibawas dito as part ng deductions. Okay? Meron siyang, then, the standard deduction, ito sasabi ko, no? That every citizen or resident, decedent, merong 5 million na standard deductions. Okay? Tapos, kung si decedent din, overview lang naman ko, no? Kung si decedent din ay merong family home, so ano yung say family home? So, narinig na siya yung family home sa capital gains tax, no? Family home, yung bahay na tinitirhan o yung pinaka-declared ng family home at the time of his death, pwedeng kung siya yung may-ari nun, so pwedeng may a maximum amount of 10 million as family home deduction. Okay? So talaga, kung lagpas ng 10 million yung value ng family home mo, siguro ano na yung mansion na yun, no? O depende na kung saan lugar yung nakatayo yung family home. And then, ito medyo komplikado when it comes to if the decedent is married, decedent, may asawa. Sana man lahat na example yung problem, puro single yung decedent. No? Para madali ang usapan. Pero hindi. So, madalas, sa problem, yung decedent ay may asawa. So, syempre, the share of the surviving spouse, syempre yung titignan natin. And how will determine the share of the surviving spouse? Depende pa din. Okay, depende pa din kung anong property relation naka-under kung yung mag-asawa. Kung kailan kinasal yung mag-asawa, yun yung isa din sa factors na titingnan. Okay? So, yan. Ito yung mga steps by steps, no? Bago ka mag-arrive, no? Sabi ko madali lang ito 6% eh. Di ba? Ang mahirap po dito eh, ito. Medyo madami eh. Okay? So, yun. Kapagod? Madami. Elements of succession pa lang yan. And then yung sa successor, so sabi ko nga, hindi naman tayo masyadong titingin doon sa types of legal heirs or successors. O yung recipient, no, ng benefits. So, kumaga, siya ay part ng or elements of succession. But then, when it comes to anong klase ng successor, hindi na natin masyadong i-focus yun. Okay? Ang main target natin is to arrive at this model. Ang dami siguro sasabi ko nga, itong topic na to is for 3 weeks. Okay, yung dollar stocks is 1 week lang natin yun itatakil. Tapos meron pang mga bagong enrollees, no? Siguro naman di sa section nyo, no? Hindi. 29, siguro, 40 ba kayo? Black section ba kayo? Hindi. Black section? Ibig sabihin yung classes, yung regular. Kayo ba yun? Tapos hanggang graduation, dapat kayo pa din yun. Ay, ako. Ay, hindi. Ay, tapos na pala dito. Isa naman. Nasaan na yun? Wala.
Yung kantin nyo, yung nato pa sa kabilang building. Ang layo. Walang kantin dito sa building na to. Wala po. Umaga pa naman. Mga 10 na tayo mag-break. Kaya na tayo babalik. Nagbe-break. Magbe-break. Pag-break, active kayo ah. In-edit ko na to. Ayun. Ako nga, wala pang listahan din eh, no? Ayun na, dalawa pa tayo. Break ka. Excited kayo. Tapos yung quiz and activity. Sige, ano na yan, online. Pwede po, ma'am, kung gusto niyo. Online ka lang. Lesson na lang eh. Sinabi nyo eh, di kami. Huli naman ako. Ay, ako rin po extra online. May tama ba na? Tama, okay na yun. So, activity, assignment, quizzes, kung may na-exam na tayo, Because wala pa din sila. wala na ba? Wala na para tapos na exam. Dati kasi binibig sila sa subject sa first. Tapos wala ka rin yung pag-question, no? Yung one yung laro mo ka rin din. Pwede na pwede. Pag-gross estate. Okay. So, natin na tayo. Ito, gross estate. Oh, unti-unti na natin to, no? So, week 1 ito, week 2, week 3. Medyo, hindi, fast forward. Meron ba? May holiday. Hindi ko sure kung may break, may sem break pa kayo eh. Term break lang pa. Karayan pa. Kailan yon? Sa December. Talaga tapos na yun, no? Mama po, term break. Saan yun? December. December 1 po ata. Yung showing na Yung questions na ako, basta po sa subject. November. Wala silang day yung schedule. Ay, ano pala? Early. 14 weeks ako. Pinalit na yung mag-finance natin. Talagang full day na schedule sa para sa exam. Pinalit na siya sa ganong tipo yung finance na nakaschedule talaga yung mga exam. Parang departmental. Oo, departmental exam na hindi na ano yung finance. Pag credits midterms, katulad ko din natin na kung kailan sa schedule sa atin. There's yung program yung schedule na
ng register. Pero pag finance, department ang magsischedule. Tapos sino nagbabantay? Ano po yun, per proctor, hindi po teacher ang alam kung sino po naka-assign. Mas kayo kasi ako ng finance din. Ina-assign po Di yun. ba ako kasama si Monday? Yeah, may college. Parang 20, November 20. Last week ng November, no? May convention din. Okay, gross test. Kaya mo po sila ng doctorate. Ala na? Libre daw po yung lunch. Ay, 8,000 yun. Pag, usually kung saan yung lugar, no, yung mga student, kinukuha nila as, parang mag-a-assist sa kanila. Eh, this year, nasa Sorsogon, yung mga students, no. Sorsogon. Last year sa Cebu. Sino? Ay, sino yung sumali sa quiz jingle? Meron mo sumali sa quiz? May pick pa dito. Ay, kami na Zones. Si Zones ko. Pinatalong po ako. Sumali ka. Yung pinaraning ko workout din dito. Ay, ikaw. Ano ba ang sabi mo? Yung MG? Ano Ano yung kategory mo? Ang sama naman ito, nakatabi ko. Hindi kasi ako matindi eh. Ano yun? Laguna level? O Erie? Dalawa kasi yun, isa Laguna dito sa Erie. Sino lagi? Sino lagi ba? Kami sa ligas ng Meron niyo yung high school. Opo. Hindi mo dalawa yun, kada level, dalawang participant. Kaya po ako. Si Ano yun. Si Irene. Pero iniisip level. Sige level. Okay. Ayun. Hindi na kasi ako nakakatin sa mga ganun. Okay, balik na tayo dito. So when we say gross estate, all properties, okay? Rights and obligations of the decedent, okay? Hindi yata ito in-edit ko na ano. Hindi ito in-edit ko na. Wait lang ha. Wait lang ha. Hindi yata ito. Sige na nga. Asa kaya yung sinave ko? Yaman mo. Okay. So sabi dito, all properties, no? Hindi na sama sa slide. Okay. All properties of the decedent, tangible or intangible, real or personal, and wherever situated. So ibig sabihin, kahit yung property, whether nasa Pilipinas or outside the Philippines, subject sa estate tax. Okay? Kung ikaw, decedent, ay resident or citizen. Exemption lang dyan sa wherever is situated if the decedent is a non-resident alien. Siguro naman, tandaan na yung definition ng mga resident citizen, resident alien. So, meaning kung ikaw decedent ay resident citizen, resident alien, or non-resident citizen, ito ang applicable sa'yo wherever is situated. So, yung citizen, tsaka
resident. Di ba sa income taxation, magkasama dapat yun. Citizen, citizen and resident, Filipino citizen and resident, yung income tax na within and without the Philippines. So sa estate tax, kasama na natin dito yung resident alien at non-resident citizen. Ang exception lang is yung NRA. If the resident is NRA, properties within the Philippines lang ang subject sa estate tax. The rest, within and without the Philippines. So yung cycles of relocation of property. Okay? Sa estate tax yun, ha? So, kumbaga, in short, dalawa lang yung klase ng dissident natin. Resident or citizen, tsaka non-resident alien. So, for the purpose of determining kung ano yung mga properties that will be subjected to estate tax. Hindi na siya resident and, ha? So, resident or citizen. Okay? NRA lang yung exception. Okay? So, yung estate tax, so ito yun, di ba? It is the tax, no, on the right of the deceased to transmit his or her estate. So, yung magiging net estate na computation natin, times 6%, yun yung estate tax, no? Ito yung obligation natin sa government, okay? So, whether the decedent nag-iwan ng will or hindi, okay, sabi nga, hindi natin concerned kung sino yung magiging recipient or beneficiaries, no, when it comes to estate tax. Okay? We are after on the taxable estate of the decedent. Okay? So again, it is not tax on the property but on the privilege. Okay, sabi nga natin yung nature of tax niya is privilege tax. So which means yung pribilehiyo ng transferor na ma-transfer yung property sa beneficiaries, no? Because of the law, okay? The existing law at the time of the death of the decedent. Okay, para ma-transfer yung distributable estate sa heirs, we need to pay for the estate tax. Ayan. So in short, to summarize, no? Ano yung properties? So kung saan nandun yung properties, kanino siya masasubject? Okay? Kung ikaw ay resident or citizen, wala tayong question, within and without the Philippines. Okay? So, ma'am, within and without the Philippines, so what will be the bearing kung kailangan pa namin na ihiwalay itong properties within, properties outside the Philippines? Kung pare-parehas lang din naman lahat yan na masasubject sa estate tax. So, at the end, kumbaga may bearing siya, no? Na kailangan mo siya hiwalayin, lalo na kung meron tayong mga tax credits. Okay? Hindi ko lang kung naalala niyo pa yung mga limit 1, limit 2 when it comes to tax credits. So, it is important na dito pa lang, at simple nating formula or model, no? But then, in natin, you have to determine pa nga dyan, alin dyan yung within the Philippines and without the Philippines, no? For the purpose of computing for the tax credits, no? Yung allowable tax credits. Okay? So, yun lang naman yun kung kailangan ihiwalay. Okay? So, within and without. So, pag NRA, non-resident alien, so within the Philippines lang. Okay? Pero, meron tayo doon tinatawag na with reciprocity when it comes to the intangible personal properties of the decedent. Okay? So for those, yan. So with reciprocity, doon sa pinakababa, no? NRA with reciprocity, within the Philippines, masasubject siya except for intangible personal properties if merong reciprocity. So sa income tax, nabanggit din yung reciprocity. What is reciprocity? Reciprocity rules. When it comes to our NRA. Halimbawa yung NRA ay citizens and resident ng Japan. Okay? Kung doon sa lugar nila sa Japan, hindi nagsasubject ng estate tax or the same transfer taxes,
hindi ini-impose sa kapwa Pilipino. Halimbawa, may Pilipino doon sa Japan. Hindi tinataksan ng transfer tax yung Filipino citizen na nasa Japan. Okay? So therefore, yung mga NRA natin dito sa Philippines, no? Hindi natin isa-subject sa estate tax yung mga intangible personal properties. What are the examples of intangible personal properties? Shares of stocks, patents, franchise, receivables, okay? So those are the intangible personal properties. So if that personal property is intangible located in the Philippines, then merong NRA. So therefore, hindi mo na siyang isasama sa gross estate. Okay? Medyo komplikado lang, di ba? Siyempre ma'am, sa problem, naka-state naman doon kung ano yung type of resident. I-disclose naman niya kung NRA or citizen. Okay? So, yun yung titingnan natin. Tapos with reciprocity or without reciprocity. So, nasa inyo na yun kung i-determine mo intangible personal property ba or hindi. Okay? Located ba to sa Philippines or hindi? So, tandaan nyo kapag intangible personal properties, ang titingnan dito yung saan mo ini-exercise yung intangible properties. For example, patents or franchise. Kung dito siya ini-exercise sa Philippines, then therefore it is within the Philippines. Okay? Ano pa ba? Pag bank account. So, yung bank account, nakadepende kung nasaan yung branch. For example, BPI ma'am. BPI tapos kabilang branch. So, therefore, it is within the Philippines. BPI ma'am tapos branch niya ay nasa Singapore. So, that is outside the Philippines. Eh, para kung foreigner, yung foreign banks. Kung yung foreign banks may branch sa Philippines, so therefore, it is within the Philippines. Foreign banks located outside the Philippines, ang location niya ay outside the Philippines. So, yun yung mga minsan nagkakabali-baliktad or dun sa point na yun, di ba? Sa dami ng types of assets or properties, meron kang nakaligtaan na instead of within the Philippines na ilagay mo outside the Philippines. Paano ang effect niyan? Sa computation ng gross estate pala, medyo mamamali na. Ayun. Kaya kung review natin, I think inaral din naman yan sa income tax, no? Yung mga intangible, almost the same lang din naman. Kaso, ang sa income tax, more on the income, source of income. So, dito naman, location of the property. Okay? So, sabi ko nga, after accounting, so first, natin, step dyan, no? Pag may namatay, sige, sabi, sige, magbabayad na tayo ng tax. Alin kaya dyan yung mga properties na mamanahin? Okay, so, siyempre, you have to evaluate i-inventory mo, no? Ano yung mga properties ni dissident? Okay? So, after ma-identify, ano yung fair market value niyo at the time of death? Halimbawa, namatay nung isang taon pa, ngayon mo lang asikasuhin. So, you have to determine, nung time na yun, ano kaya yung fair market value niyo? Okay? Nakadepende pa rin yung anong klase ng property. Okay? So, kaya nga mahirap din dito kasi yung fair market value at alam kung matagal nang namatay, di ba? Yan. So, ito yung magiging basis natin. So, in general, any properties should be valued at fair market value at the time of death. So, kung ang pinag-uusapang property ay real property, which is very normal, no? Hindi nawawala yan sa gross estate ng isang dissident. So, eto, dalawa lang yan, no? The fair market value determined by the commissioner or we called it the zonal value. Okay? And then, yung pangalawa, shown in the schedule of values fixed by the provincial or ito yung assessed value. Okay? So, yung nasa City Hall, yung assessed value na nasa tax deck.
Okay, versus dun sa zonal value ni BIR. Whichever is higher at the time of death. Okay? The rest, fair market value. Now, you don't need to compare. Pag personal property, ito na lang. Ito yung medyo mag-iisip muna tayo. Shares of stocks. O, diba? Sino ba mga may shares of stocks yung mayayaman, diba? So, yung transferable yun. At pag namatay yung, halimbawa, CEO ng company, major stockholder ng malalaking company, it is part of the gross estate of the decedent. So, kukunin mo yung fair market value ng shares of stocks. Okay? Kung ang company ay not listed or unlisted, determine the book value. Anong subject yung pagkukompute ng book value? Intermediate accounting? Shareholders equity topic? So, corporations? Kinalimutan nyo na? Pag-compute ng book value? Ako din, minsan titingin talaga ako sa libro bago mag-compute ng book value. So, if the entity kung saan shareholders decedent, if that is unlisted, yung basis mo ng shares of stock na fair market value is the book value. If it is unlisted preference shares, par value. And then, kung yung mga shares mo like PLDT, Meralco, no, shares of stocks, it is between the arithmetic between the highest or the average, no, highest and lowest quotation at the nearest date of the decedent. Okay? Okay, let's have an example. Ito pala, mamaya. Then if that, yung mga shares naman sa mga recreation club, okay, yung bid price at the nearest date, no? And then right to use of RAC or annuity based on the latest basic standard mortality table. So, yan. Example, ang naiwang property ay real property. Okay? At the time of death, okay, the value per BIR website is 3 million and the assessed value is 2 million. The independent appraisal value is 4 million. So what will be the amount to be included in the gross estate of the decedent? Okay? Should be at the amount of 3 million. So bawal mag-offset kahit may utang pa or under encumbrance yung property. Sa gross, bawal mag-offset, ha? Halimbawa, yung property may naka-loan, di ba? May mortgage. Hindi mo siya pwedeng agad-agad ibabawas. Pwede siya dito. Yung mortgage, magiging part ng deductions from the gross estate. Pero yung fair market value ng property under mortgage, buo mo ilalagay sa gross estate. Bawal mag-offset. Okay, so whichever is higher, 3 million versus 2 million, 3 million. So do not include the 4 million. Yun lang ang dalawang basis natin. Sa CGT may sales price, di ba, na pagkukumparahan, di ba? Sa CGT, tatlo eh. So sa estate, dalawa lang. Zonal and assessed value. Okay? Nakalimutan ko na rin yung CGT. No. At sige, balikan nyo na lang pag nag-exam na ulit kayo or nag-review. Tagal na, no? Ayan, so book value. Yung book value, ma'am, nung corporation na subject pa rin namin. Sabagay, ako nga, dati nagturo din ako ng partnership and corporation. Nakalimutan ko na rin yun. Basta huwag nyo nakalimutan yung journal entry. Okay na muna yun. Sa trabaho, journal entry din muna ang start. Diba? Tapos ngayon, meron pang mga software. Hindi ko alam kung may trabaho pa tayo pagkatapos dito. Hindi kasi, di ba sa stage, although meron silang yung mga zero, yung QuickBooks, di ba? Pag nag-attend ng mga lectures yun eh, kahit sino pwede nilang kunin as bookkeeper. Kaya ang trabaho natin. Kasi may mga systems na rin. Auditor. External auditor sa public practice. Yun ang hindi mawawala. And, siyempre sa tax pa rin, meron pa rin yan, no? Lalo na sa Pilipinas, hindi naman to talaga nakasystem. Manual pa din, di ba? So, they need our services. Oh, don't worry. Kaya lang, napupuno tayo sa gantong sector lang, no? Sa public practice, tsaka sa, doon lang halos lahat napupunta yung mga graduates.
aminin nyo, pag gusto nyo, pag-graduate nyo, nasa SGV kayo or PWC. Sasa kami na hindi mag-a-apply sa SGV or PWC or Deloitte pag nakag-graduate. Tapos mga kamay na walang balak mag-apply sa mga big firms pag nakagraduate. Ha? Diba? Isa yun sa mga target ng punta after graduation. Kumbaga, baka lahat yata ng mga nag-estudyante ko dati, talagang dumaan sila sa firm. Pag PWC or SGV, Deloitte, meron mga naging estudyante ako nandoon. No? I think dito rin, no? Magkakaroon. Yun yung isa sa mga ano eh. So yung mga... Hindi, meron talaga siya swerte minsan talaga dun sa gano'n. Kahit hindi pa nakakapag-board exam, doon ang target eh. Okay, so how will you compute for the book value? Okay? So yun lang naman yung formula. The outstanding the share paid up capital plus the RE over the outstanding shares multiplied by the number of shares na hawak mo or ni-dividend. So for in this example, okay, yung dissident meron 100,000 na shares from ano yung klase ng shares niya? Ordinary. Okay? Tandaan nyo, kapag unlisted and ordinary or common shares, the basis will be the book value. Pag unlisted, preference shares, the basis will be the par value. Kapag listed, doon pa lang yung mga average. Okay. So, since this example is an ordinary share, so yun lang yung formula. Okay? So, yan. So, minsan, syempre sa problem, hindi ko ibibigay yung 1.5. You have to compute for the fair market value or the book value. Okay? Aba, yan lang naman yung problem ko. Edi, kayo naman compute. Unless several types of properties na sa problem, pwedeng ibigay ko na yung book value. Okay? Pero kung yan lang din naman, computein nyo na. Ayan. What if ito naman, normal talaga to, no? That the entity or the dissident is a shareholder of a listed companies. Okay? Meralco, ano yung mga listed na San Miguel Corporations, okay? So, ito yung magiging basis ng value, no, ng shares of stocks. So, ito yung intangible properties, no? So, whether you are NRA or resident or citizen, tapos yung corporation naman ay talagang nandito sa Philippines. So, within the Philippines yung situs, no? Shares, okay? So, what will be the basis? Arithmetic or the average between the highest and the lowest quotation at the nearest date or at the time of death of the dissident. Okay? Average or arithmetic. Tatlo lang naman yan. Ulitin ko, unlisted ordinary, book value. Unlisted preference, par value. Listed, average. Okay? O, di ba? Unti-unti na natin nakakukuha yung gross estate. Ito ay general pa lang, ha? Value pa lang ng estate. Okay? So, pag pick up na natin, ito yung property, then get the fair market value. Wala pa tayo dun sa mga exempted, no? Ayan. Ito, nabanggit ko na exempted, so ito na yon. Ayan, break muna mo tayo. Alas 10 na pagod ako. Oh. Pwede ba itong iwan? Mga oras na lang gagalit. 10:30. Masyado ba matagal yun? Hindi ako hindi. Hindi ko alam kung nasa tayo sa kabilang building. Pagbaba ko yun yung building. Tapos, may siya dito sa building na dito. Ako meron. Isip mo kayo. Titig na.
Sila.